Maraming magagandang tanawin sa Samar at masasabing maunlad na rin ang pangatlo sa pinakamalaking isla na ito sa Pilipinas. Dito magpapahuli sa ganda ng mga tanawin, kabundukan, karagatan, ilog at kagubatan. Masayain rin at likas na mababait ang mga mamamayan ng mga bayan sa nasabing isla. Umaakit at tumatatak ang ganda ng Samar sa bawat puso ng mga turista, sa bawat puso ng mga nanggaling na rito. Pero alam nyo ba na mayroon isang bayan sa Samar na sadyang napakahiwaga talaga? Kaya nga nakuha nito ang aking atensyon. Ito ang syudad ng Biringan. Silitang waray ito nang ibig sabihin sa Tagalog ay lugar ng mga nawawala o hanapan ng mga nawawala. Kaya nga kapag may nawawalang tao o mga gamit, malimit na sinasabi ng mga taga rito o ng mga taga Samar ay baka nasa Biringan. Pinaniniwalaan na ang Biringan ay tinatansyang nasa pagitan ng Kalbayog at Katarman Samar. Hindi pangkaraniwan ng syudad na ito dahil wala ito sa mapa ng Pilipinas. At hindi rin ito masusumpungan ng mga karaniwang tao lamang. Pinaniniwalaan rin na ang mga mamamayan ng nasabing syudad ay mga engkanto. Itinuturing din itong kaharian ng mga engkanto. At may mga nagsasabing may sarili daw itong gobyerno. May hari o may presidenteng namumuno sa nasabing lugar. Makakapunta o mararating mo lamang raw ang Biringan kung ikaw ay papayagan o iimbitahan ng mga taga rito. Marami ng mga tao ang mga nagpapatunay na nanggaling na rito at sinasabi nilang totoo nga ang lugar na ito. Ang pinakabagong kwento ay may dalawang dalaga noong 1980 na dinukot umano ng mga kalalakihan na pawang mga nakaitim na damit. Magkahiwalay na nangyari ito sa magkahiwalay ring bayan ng Samar. Subalit nakapagtatakang pareha sila ng kwento. Napagkadukot sa kanila ay para silang nahipnotismo at nang magising nga sila ay nasa tila isang silid sila ng isang palasyo kung saan ay masaya silang pinagsisilbihan dito at hinahainan ng masasarap na pagkain. Ngunit parehas nila itong tinanggihan at nakiusap na pauwiin na lamang sila. Humingi ng paumanhin ang nilalang na nagpadukot sa kanila at sinabing gusto lamang daw silang maging kaibigan nito. At matapos nga ang buong gabi ay hinihatid daw sila na sa kanilang mga bahay ng mga dumukot sa kanila. May mga tao rin daw na nakakatanggap ng sulat at regalo na ang return address ay City of Biringan, Republic of the Philippines. Katakataka, di ba? May mga sabi-sabi rin na ang mga taga-Biringan o mga Biringans, lalong-lalo na ang kabinataan dito, ay persahan talagang nangunguha ng mga dalaga upang gawing asawa sa ayaw at sa gusto ng mga ito. At madalas raw itong mangyari noong dekada 80. Sa panahon ngayon ay pinaniniwalaan at kinatatakutan ang nasabing mahiwagang lugar ng mga mamamayan ng Samar, lalo na ang mga matatanda, kung kaya't ganoon na lamang ang pag-iingat ng mga tao roon. Ni pag-usapan ang lugar na ito ay hindi nila magawa. Sinasabing ang syudad ng Biringan ay hindi nasisikatan ng araw, kung kaya't kadalasan ay sa gabi ito makikita ng mga masuswerteng tao na makakasumpong dito. Ayon pa nga sa mga mangilang-ngilang nanggaling na raw dito, ay nakakasilaw raw sa liwanag ang buong lugar at napakalaki raw nito. Meron daw itong mga klasikong estilong istruktura pero sobrang moderno raw ng pamumuhay dito. Kung iahambing nga raw ito sa teknolohiya sa labas ng Biringan ay napakalayo ng agwat nito. Bukod sa nagniningning ang buong kapaligiran ay may mga maliliit na sasakyang panghimpapawid ang walang ngumpay na nagliliparan sa lahat ng oras. Mga makabagong sasakyan na hindi pa naiimbento ang disenyo magpasa hanggang ngayon. Sa kabila ng pagiging moderno nito ay simple lamang daw manamit ang mga tao rito. At sa maniwala kahit sa hindi ay isang kulay lamang ang kanilang isinusuot. Kulay itim. Kadalasan raw ay kapag may bisitang tagalabas ang mga taga-Biringan ay hinahainan nila ito ng iba't ibang uri ng pagkain. At bandang huli ay maghahain sila o sabay nilang ihahain sa pagkainan ang kulay puti at kulay itim na putahe. Kapag kumain ka raw ng itim na putahe o ni makatikim lamang nito, ay hindi ka na raw makakaalis pa sa Biringan.
Mahuhumaling ka na sa ganda nito. At dito ka na maninirahan hanggang matapos ang mortal mong buhay. Kabaliktaran naman ang mangyayari kapag kumain ka ng puting putahe. Ngayon, dagdagan naman natin ang kwento. May isang kwento tungkol sa barko na may daladalang mga kargamento, mga bakal, simento, at mga heavy equipments. Ngunit nang i-check ng custom, ay napag-alaman na sa Biringan papunta ang barko. At dahil nga wala naman sa mapa ng Pilipinas ang nasabing lugar, ay pinabalik ang barko sa Maynila. At mula nga noon ay di na nakita pang muli ang nasabing barko. Mayroon ding kwento patungkol sa magkapatid na lalaki noong dekada 90 na inabot ng gabi sa pangangaso sa gitna ng gubat. At unti-unti nga silang naligaw sa kasukalan ng gubat na inaakala nilang kabisado na nila. Hanggang makarating nga sila o makita nila ang isang nagliliwanag na bayan sa gitna ng kasukalan. Dahil sa pagod ay minabutin muna nilang puntahan ito. Habang papasok ng bayan ay napansin nilang sa kabila ng napakaabalang kalsada at napakaraming taong naglalakad dito ay napakatahimik ng lugar. At sa isang iglap ay bigla na lang tumigil ang mga naglalakad ng mga tao at sabay-sabay na tumingin sa direksyon nila. Sa takot ng magkapatid ay mabilis nilang nilisan ang nasabing kakaibang lugar. At kahit kailan ay hindi na sila bumalik sa parte ng gubat kung saan sila naligaw. Mayroon ding kwento patungkol sa isang produksyon ng teatro na naglakas loob na gumawa ng isang dula patungkol nga sa Biringan. Siyempre, ang pamagat, The Biringans. Siyempre, sa Samar ito gaganapin. Akalain mo ba na sinusulat pa lamang ang script ng nasabing dula ay kung ano-anong kababalaghan na ang nangyayari? Nasisira ang mga computer, ang mga laptop, at kapag iimprenta na ang mga teksto ay gulo-gulo at balibaliktad ang letra. Hanggang sa minano-mano na lamang nila ito sa tulong ng makinilya at pagpapapotocopy nito upang maparami. At noong oras na nga ng aktwal na ipapalabas na ay mas tumindi pa ang pangyayari. Bigla-bigla na lamang may mga bumabagsak na mga bagay sa entablado at pati ang tilon bigla na lamang sumasara nang wala namang humahawak o gumagalaw dito. Bigla-bigla na lamang daw nagkakasakit ang mga artista ng nasabing teatro. Hanggang sa bandang huli ay humingi na nga ng tulong ang produksyon sa alagad ng simbahan. At nagdaos nga ng isang banal na misa mismo sa entablado ng nasabing teatro. Hindi pa man nangangalahati ang nasabing misa, ay agad nang nabuwal mula sa kinatatayuan ng 4 na tao. At walang malay ang mga itong bumagsak sa lapag. At dahil nga sa mga pangyayaring ito, ay itinigil na lamang ang nasabing palabas. Katakata nga ang mga pangyayari, di ba? Biruin mo kung sa akin or kung ako mismo ang naka-experience nun, malamang nagtatakbo na ako palabas, nagtalukbok na ako ng kumot sa loob ng aking kwarto. Pero ito ang pinakasikat na kwento patungkol sa pagpapatotoo sa nasabing syudad ng Biringan. Ito ay ang kwento ng babaeng si Carolina. Noong taong 1983 ay may isang babae na galing Leyte na nag-aral sa Maynila. Kaklase niya nga rito si Carolina. Inilalarawan ng babaeng taga Leyte si Carolina bilang isang mabait, maganda at galing sa isang napakayamang pamilya sa Samar. Bago dumating ang kanilang pagtatapos ay nag-ayay si Carolina na magbakasyon muna sila magkakaibigan sa probinsya nito. Nang tanungin nila si Carolina kung nasaan ba ang probinsya nito ay sumagot lamang ito ng sa Biringan. Bagamat di sila pamilyar sa lugar ay pumayag ang 4 na sumama. Ngunit ang babaeng taga Leyte ay nagpaalam muna sa kanyang lolo at lola na mariin namang tumanggi ang dalawa dahil nga alam ng matatanda ang mga kwento-kwento patungkol nga sa nasabing lugar. At pinayuhan nila ang kanilang apo na lumayo na o layuan na si Carolina. Masama man ang loob ay hindi na rin sumama ang dalaga. Mula nga noong umalis ang 3 kasama si Carolina ay hindi na nakita pang muli ang mga ito. Nawala silang parang mga bula. At ang mga ito ay dineklara ng missing ng mga alagad ng batas. Halos mabaliw ang mga kamag-anakan ng mga nawawalang bata. At nagtungo nga ang mga ito sa Samar kung saan naroroon nga raw ang Biringan. Ngunit umuwi silang luhaan. Hanggang sa ilang buwan ng lumipas ay nakatanggap ang mga ito ng liham galing sa mga nawawalang mga bata na ang return address ay sa Biringan City, Republic of the Philippines.
Nakasaad sa liham na huwag nang mag-alala ang mga magulang at mga kamag-anak ng mga nawawalang bata dahil masayang araw silang naninirahan na sa nasabing lugar at kahit kailan nga raw ay hindi na sila babalik o aalis pa sa lugar na iyon habang buhay na silang maninirahan doon. May mga bagay-bagay pa talagang magpasa hanggang ngayon ay hindi pa kayang ipaliwanag ng siyensya. Kahit gaano pa ito ka-advance ay may limitasyon pa rin ito. May mga hiwaga pa sa Pilipinas na di pa rin natutuklasan. Kung paano, kung kailan, kung saan, o kung ano-ano pa ang mga hiwagang ito. Pero isa lang ang sigurado, kung may usok ay may apoy. Totoo man o hindi ang kwentong ito, dapat tayong mag-ingat at maging matalino sa lahat ng oras. Malay mo, ako mismo, nasa Biringan. Umalay mo, taga Biringan pala ang mga tropa mo. Malay mo, isa sa mga kakilala mo ay Biringans. Isa lang ang sigurado, kailangan mo mag-ingat. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Bye-bye. Nagkaroon ako ng kapangyarihang kausapin ang buong mundo. Ngayon pakinggan mo ang sasabihin ko.